Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang pagdating ng mga indibidwal na nagmula sa main campus ng Kenlan Academy mula sa Middle Kingdom, na kung saan ay pinaalis ng ating bida ang tatlong hangal matapos sila nitong bantaan. Ipinakita rin ang pagsisimula ng eksaminasyon para sa nais na maging disciple ng kanilang Kenlan Academy, at ang huli ay ang pagtanggap sa utos ng hari ni Yezuan upang makipagnegosasyon sa Ning Kingdom. Kaya't atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena mula sa Ning Kingdom Capital Port ay dumating na rin si Yezuan sakay-sakay ng Drunken Immortal Cloud Ship, at sa kanyang pagbaba ay agad siyang sinalubong ng isang elder upang maging gabay sa lungsod ng Ning Kingdom. Dito ay nagbigay galang ang elder sa ating bida at agad siyang inimbitahan upang kumain dahil sa naihanda na rin ang pagkain nito. Subalit bigla namang hinawakan ni Yezuan ang braso ng elder at ipinag-utos na dalhin na lamang siya sa palasyo sapagkat napaka-importante ang kanyang gagawin. Makalipas ang ilang sandali ay sinamahan ng elder na tumungo si Yezuan sa Ning Palace at doon ay hindi na mapakali ang ating bida sapagkat halos kalahating oras na silang nag-aantay subalit ni isa ay walang lumalabas mula sa palasyo, samantala winika naman ng elder na hindi niya rin alam kung bakit walang lumalabas roon. Dahil sa pagkainip ay hindi na nakatiis pa si Yezuan at babolokan na sanang pasukin ang palasyo dahil hindi na siya maaring mag-antay pa ng matagal at ayaw niyang mawala ng buhay kung sakaling hindi siya magtagumpay sa kanyang misyon, ngunit agad naman itong pinigilan ng elder na umalis dahil sa hindi siya maaring basta-basta na lang pumasok sa palasyo. Gayunpaman ay may isang tinig na nagmula sa kanilang likuran dahilan upang mapalingon si Yezuan at ang elder kung saan ay naitanong nito kung bakit napakaingay nila sa lugar na iyon. Ipinakita naman si Tuubayan kasama ang dalawa nitong alagad na nakatayo mula sa kanilang likuran, na ikinagulat naman ni Yezuan nang maalala niya noong panahon na nirapsada niya ito. Ngunit sa kabila nun ay naitanong ni Tuubayan kung paano nakapasok si Yezuan sa palasyo ng Ning Kingdom, na sinagot naman ng ating bida na siya ay naglakad patungo roon kasabay ng pagturo sa kanyang sarili ay kanya ring naitanong kung sinusundan ba siya ni Tuubayan. Sa mga sinasabi ni Yezuan ay nabahala naman ang elder at winikang hindi niya iyon maaring sabihin, ngunit wala namang pakialam ang ating bida at pinalakas ang loob ng elder na huwag itong mag-alala dahil sila ay ambassador ng Jiang Kingdom at naroon sila upang makipagnegosasyon sa pinuno ng Ning Kingdom. Saad niya pa na ano paman ang katayuan ni Tuubayan ay wala itong magagawa sa kanila. Ikinainis naman ni Tuubayan ang pagiging maingay ni Yezuan at sa pambabastos nito sa kanyang harapan kaya naman napapikit na lamang siya sa pagiging mayabang ng ating bida, hanggang sa hindi niya na ito kaya pangbaliwalain at agad na naghanda ng isang atake gamit ang kanyang kamao nang sa gayon ay patahimikin si Yezuan. Habang sa kabilang banda naman ay nagulantang ang ating bida nang mapansin ang inihandang atake ni Tuubayan at hindi ito makapaniwala sapagkat ang lugar na iyon ay ang Ning Palace kaya't hindi ito maaring gumawa ng anumang pag-atake. Subalit nang mapansin ni Yezuan na tila hindi nakikinig si Tuubayan ay agad na rin siyang naghanda upang salagin ang paparating na atake ni Tuubayan. Sa pag-atake ni Tuubayan ay nadepensahan naman ito ni Yezuan kung saan ay lumikha ng malakas na impact sa buong paligid matapos niyang salagin ang atake nito, habang ang mga alagad naman ni Tuubayan at ang elder ay tumilapon sa lakas ng impact mula sa pag-atake at napasigaw na lamang dahil sa kanilang pagtilapon. Sa patuloy na pagsalag ni Yezuan ng atake ni Tuubayan ay paunti-unti siyang napapa-atras dahil sa lakas nito, hanggang sa nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan at pagyanig ng lugar. Dito ay ipinakita ang nagawang distansya nang matapos salagin ni Yezuan ang malakas na atake mula kay Tuubayan at sa isip-isip niya na kahit na nag-improve na ang kanyang lakas kumpara sa dati ay hindi niya pa rin kaya tapatan ang lakas ni Tuubayan, gayunpaman ay hindi niya na kailangan pa magsayang ng oras sapagkat may bagay na napaka-importante na dapat niyang gawin. Mabilis na inalalayan ni Yezuan ang elder upang magmadaling tumungo sa Lord Hall at napagdesisyonan na doon na lamang ito antayin hanggang sa dumating, ngunit sinabi ng elder na nagkakamali siya sa kanyang balak gawin. Kaya naman naitanong ni Yezuan kung ano ang problema, aniya na kung hindi pa sila aalis ay posibleng mamatay ang elder sa mga kamay ni Tuubayan.
Samantala nagsalita naman si Tuubayan na maaari nang bumalik si Yesuan sa Jiang Kingdom dahil hindi siya magpapadala ng mga mandirigma laban sa Jiang Kingdom at hindi rin siya makikipag-alyansa sa Chu at Yu Kingdom, dahilan naman upang magulat si Yesuan sa kanyang narinig at mapaisip kung si Tuubayan ba ang pinuno ng Ning Kingdom. Sa pagkabigla ay winika ng elder habang ipinapakita si Tuubayan na tama ang nasa isipan ng ating bida na ang pinuno ng Ning Kingdom ay si Tuubayan. At dahil sa nalaman ni Yesuan ay halos pagpawisan ito kung saan ay muli niyang naalala nung nirapsode niya ito sa gitna ng malawak na damuhan nang inihatid niya si Tuubayan patungo sa bayan ng Ning. Napaluhod naman si Yesuan, at nanghina, kasabay ng paglitaw ng usok sa kanyang katawan dahil sa pagkabigla. Subalit hindi na ito pinansin ni Tuubayan, sa halip ay winika niya na nais niyang sabihin kay Yesuan na hindi makikisali sa digmaan ang kanilang Ning Kingdom at bukod pa roon ay hindi rin sila makikipag-alyansa sa Jiang Kingdom. Pinasalamatan naman ni Yesuan ang mga sinabi ni Tuubayan, gayunpaman ay hindi na raw kailangan pang magpasalamat ng ating bida dahil para sa kapakanan ito ng kanyang mamamayan. Maya-maya pa ay tumungo na rin si Tuubayan sa pintuan ng kanilang palasyo at ibinalita kay Yesuan na sa umagang iyon ang 180,000 sundalo ng Chu at Yu Kingdom ay narating na ang border ng Jiang kasama ang mga martial artist expert mula sa Great Cloud Empire at Dark World at iba pang kaharian, na sa tingin niya na sa kakaunting sandatahang lakas ng kanilang Jiang Kingdom ay hindi ito kakayaning labanan ng kanilang mga mandirigma. Samantala, naitanong naman ni Yesuan kung ano ang nararapat niyang gawin upang malabanan ang lakas nito, na sinagot naman ni Tuubayan na sa kailaliman ng kagubatan ay mayroong mercenary group na nasa 12 individual ang miyembro at ang lahat ng iyon ay core powerhouse sa sekretong realm, kaya't kung nais ni Yesuan na humingi ng tulong dito ay kinakailangan niya ng malaking halaga ng pera. Matapos ang eksena sa palasyo ng Ning ay lumipat naman ang eksena sa kagubatan ng Ning Kingdom na napapalibutan ng matatayog na bundok, at doon ay ipinakita si Yesuan na naglalakbay patungo sa lugar ng mga mersenaryo ayon sa mga sinabi ni Tuubayan. Makalipas ang ilang sandaling paglalakbay ay natuntun na rin ni Yesuan ang lugar ng mga mersenaryo na kanyang hinahanap na kung saan ay tumambad sa kanya ang mga tahanan at mga individual na abala sa pagkukumpuni ng kanilang mga gawain. Dito ay napansin ni Yesuan ang isang individual na may malaking pangangatawan na abala sa pagtatanggal ng balat ng isang hayop, kaya naman agad niyang napagpasyahan na bumaba upang ito ay kausapin at umpisahang makipagnegosasyon. Sa pagbaba ni Yesuan ay naitanong niya kung sila ba ang mga miyembro ng Blade Mountain Mercenary Group, na naitanong naman ito kung ano ang kailangan ng ating bida, ngunit mabilis na ibinato ni Yesuan ang black card patungo sa kanya at sinabing nais niyang pag-usapan ang pakikipagnegosasyon. Agad naman itong nasalo ng individual at kanyang mapagtanto na iyon ay isa sa mga black VIP card ng Druken Immortal, kaya't hindi na siya nag-atubiling yayain si Yesuan na sumama sa kanya upang kausapin ang kanilang pinuno. Mabilis na naglakad si Yesuan sa gitna ng kagubatan kasama ang individual na miyembro ng mercenary group, at sa kanilang paglalakad ay hindi rin nagtagal na rating nila ang isang balon kung saan ay nagsalita ang individual sa kanyang big sister na may nais makipagnegosasyon sa kanilang grupo. Mula roon ay ipinakita ang isang babae na may kulay lilang buhok na nagngangalang Miss Lu, na abala sa pag-iigib ng tubig sa talon at kanyang naitanong kung tungkol saan ang negosasyon na nais pag-usapan ni Yesuan. Tumugon naman ang ating bida at saad niya na nais niyang protektahan ang mamamayan ng Jiang Kingdom, gayunpaman bago iyon mangyari ay sa isip-isip ni Yesuan ay nais niyang subukan ang lakas nito kung karapat-dapat ba ito sa halaga na kanyang ibabayad. Agad na sinimulan ni Yesuan na kontrolin ang kanyang espada patungo sa kanyang mga kamay, at sa kanyang paghawak dito ay mabilis niyang sinugod si Miss Lu gamit ang kanyang espada kasabay ng pagbanggit ng kanyang teknik na one sword to determine life and death. Agad namang sinipa ni Miss Lu ang isang balde ng tubig na nasa kanyang harapan nang mapansin na hindi biro ang lakas na gagawing atake ni Yesuan, kaya naman agaran niyang kinontrol ang tubig upang gumawa ng isang barrier sa paparating na atake ng ating bida. Maya-maya lang ay tumama na rin ang atake ni Yesuan sa ginawang barrier ni Miss Lu na kung saan ay kitang-kita ang lakas ng enerhiya na nagkalat sa paligid.
Ngunit habang patuloy si Miss Lu sa pagdepensa ay winika niya na sa tingin raw ba ni Ye Zuan ay karapat-dapat ang Swordmaster na tulad niya na siya ay kalabanan. Matapos sabihin iyon ni Miss Lu ay agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay dahilan upang tumalsik si Ye Zuan at mabitawan ang kanyang espada kasunod ng pagbangga niya sa puno at pagtusok ng kanyang espada mula sa kanyang tabi. Napangiti naman si Ye Zuan dahil sa angking lakas ni Miss Lu kaya't agad niya itong pinuri sa ipinakita nitong lakas, at sa kanyang pagtayo ay iminungkahi niya na handa siyang magbayad ng 100 milyong halaga ng pera kada buwan kapalit ng kanilang paglilingkod. Samantala, nagalit naman ang individual na miyembro ng mercenary group sa ginawa ni Ye Zuan kaya't balak niya na sana itong paslangin, ngunit pinakalma naman ito ni Miss Lu at pinigilan kasabay ng kanyang pagtatanong sa ating bida kung sino ang kanilang makakalaban. Saad ni Ye Zuan na ang kanilang kahaharapin ay ang Kuraki Academy, Great Cloud Empire at Dark World, subalit hindi naman pumayag si Miss Lu sa nais ibigay na presyo ni Ye Zuan at humiling pa na dublihin nito ang halaga ng pera. Dito ay sinabi ni Ye Zuan kung iyon ang kanilang nais ay handa siyang ibigay ang isang martial arts skill Earth rank kung papayag ba ito sa kanilang negosasyon. Wala naman pag-alinlangan na tinanggap ni Miss Lu ang alok ni Ye Zuan kaya't winika ni Ye Zuan na maari na nilang umpisahan ang plano, at doon ay lumitaw ang iba pang miyembro ng Blade Mountain Mercenary Group sa harapan ni Ye Zuan at kanyang ikinamangha ang mga lakas nito na nasa Phenomenal Realm. Agad na inumpisahan ng ating bida ang pagpaplano ng kanilang gagawing hakbang at doon ay kanyang ipinaliwanag na may mga kaharian ang patungo sa Jiang Kingdom kaya naman maituturing ito na isang banta sa kanilang kaharian gayunpaman ay isa rin itong magandang oportunidad. Winika ni Ye Zuan na subukan nilang pagnakawan ang lahat ng mga kaharian na nagbabalak na sumugod sa Jiang Kingdom habang ang mga ito ay abala ng sa gayon ay mayroong silang kakulangan sa puwersa. Ngunit tila nag-aalangan naman ang ibang miyembro ng mercenary group sapagkat ni isang beses ay hindi pa nila ito nagagawa. Dahil sa pag-aalinlangan ng mga miyembro ay agad na tumayo si Ye Zuan upang kwestiyonin ang kanilang mga kakayahan dahil sa sanay naman ang mga ito pumaslang subalit ngayon ay natatakot sila sa panganib, kaya naman sinabi ni Ye Zuan na kung papayag ang mga ito ay paghahatian nila ang lahat ng kayamanan ng patas. Sa mga sinabi ni Ye Zuan ay sumangayon naman si Miss Lu at umaasa siya na totoo ang mga sinabi ng ating bida, at mula roon ay agad na inanunsyo ni Ye Zuan na una nilang pupunteryahin ay ang Tang Kingdom. Matapos ang kanilang pagpaplano ay tinawag ni Miss Lu ang kanilang mga gagamitin sa paglalakbay sa pamamagitan ng pagsipol, at doon ay lumitaw ang maraming bilang ng demonic beast mula sa harapan ni Ye Zuan na kanya namang ikinabigla. Maya-maya pa ay sabay-sabay na naglakbay sina Ye Zuan sakay-sakay ng demonic beast patungo sa Tang Kingdom para simulan ang kanilang mga plano rito, at sa pagsapit ng gabi ay nakarating na rin sina Ye Zuan sa lugar ng Tang Kingdom, at doon ay tahimik na nagmamasid si Miss Lu sa mga kawal na nagbabante sa buong kaharian at inaalam ang bawat posisyon nito. Sa pagmamasid ni Miss Lu ay agad niyang kinausap sina Ye Zuan na ang buong palasyo ay bantay sarado ng mga kawal at kung sakali man magsisimula ang labanan ay paniguradong babalik ang ibang mga mandirigma upang tumulong sa pagprotekta ng kanilang kaharian. Ngunit naitanong naman ni Ye Zuan kung nasaan ang mga kagamitan nito o mga storage na kinalalagyan ng armas, na sinagot naman ni Miss Lu na ito ay nasa loob ng kanilang barrack sa parteng norte ng lungsod na binabantayan ng maraming kawal. Samantala na itanong naman ni Miss Lu kung napag-isipan na ba ni Ye Zuan kung ano ang kanilang gagawin, nawinika naman ang ating bida na kukunin niya ang atensyon ng mga kawal habang sina Miss Lu naman ang bahala sa pagkuha ng mga kayamanan at armas ng mga kalaban, higit sa lahat ay sila na ang bahala sa pagwasak ng mga bodega ng mga kagamitan nito. Pagkatapos ng kanilang pagpaplano ay agaran na rin na sumugod sina Ye Zuan patungo sa tarangkahan ng Tang Kingdom, at dito ay pinakawalan niya ang isang sword slash upang wasakin ang malaking pintuan. Sa ginawang pag-atake ng ating bida ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog na kung saan ay naging dahilan ng pagkas-iron nito at magsitalsikan ang mga nagbabantay. Samantala habang ang ibang mga kawal naman ay napansin ang malakas na pagsabog at agad binalaan ang kanilang mga kasamahan na maging alerto. Mabilis na pinalibutan ang ating bida ng mga kawal para siya ay paslangin,
ngunit hindi naman natinag ang ating bida at muling nagpakawala ng isang sword slash sa mga kawal na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Matapos pagpapaslangan ni Yezuan ang mga kawal ay kasabay nito ang pagpasok naman nila Miss Lu sa loob ng kaharian ng Tang Kingdom, na napansin naman ng isang kawal at mapagtanto na isa lamang patibong ang ginawa ng ating bida. Sa kanilang pagpasok sa loob ay agad na tumungo sina Miss Lu sa bodega kung saan naroon ang mga kayamanan at iba pang mga kagamitan, na kung saan ay mabilis na nilikom ni Miss Lu ang lahat ng kayamanan sa kanyang storage ring. Gayunpaman habang siya ay abala sa loob ay parami na ng parami ang mga kawal na dumarating sa kanilang lokasyon at isinigaw ng kanyang kasama na magmadali na ito upang sila ay makatakas, kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras si Miss Lu at agad siya na lumabas sa bodega kasabay ng pagpapalabas ng kanyang sandata ay ipinag-utos niya na sundan siya ng kanyang mga kasama at huwag lumayo dahil gagawa siya ng daan para sila ay makatakas. Mula roon ay pinagpapaslang ni Miss Lu ang sinumang hamarang sa kanilang harapan gamit ang kanyang sandata na tila isang letigo na humahagupit sa bawat pagwas-iwas nito. Sa kabilang banda naman ay patuloy ang ating bida na kikipaglaban sa mga kawal at pinapaslang ang bawat kalaban na sa kanya ay sumusugod, habang sinasabi niya sa kanyang isipan na ang mga kawal ng Tang Kingdom ay halos hindi maubos-ubos at kanyang ipinapangamba kung paano siya makakatakas mula rito. Ngunit habang abala siya sa pakikipaglaban ay dumating naman ang grupo nila Miss Lu upang suportahan si Yezuan sa pakikipaglaban sa sakay ng mga demonic beast, at kanyang ikanagulat nang may isang atake na tumama sa isang kawal mula sa kanyang likuran na hamati sa katawan nito. Doon ay ipinakita si Miss Lu na niyaya si Yezuan na umalis habang patuloy na iwinisiwas ang kanyang sandata patungo sa mga kawal, kaya't mabilis si Yezuan na tumalon sa ere kasabay ng kanyang pag-atake sa mga paparating na kalaban upang makasakay sa demonic beast na minamaniho ni Miss Lu. Sa pagsakay ni Yezuan sa likod ay pinasalamatan niya si Miss Lu sa ginawang pagtulong nito ngunit bigla na lamang sila natigilan sa kanilang nakita, at dito ay bumungad sa kanila ang maraming kawal ng Tang Kingdom na sakay-sakay ng mga kabayo na hamarang sa kanilang daraanan. Dahil sa pagharang ng mga kawal ay agad na itinuro ni Yezuan ang ibang direksyon na hindi naman sana sasangyunan ni Miss Lu sapagkat napakadelikado sa lugar na iyon, ngunit isinigaw ng ating bida na wala na silang pagpipilian kaya naman magmadali na silang kumilos. Dali-dali namang sinunod ni Miss Lu ang ipinag-utos ng ating bida at tinahak ang direksyon na iyon upang makatakas, samantala mula naman sa likuran ay pinigilan ng isang commander ang mga kawal sa paghabol dito. Ipinakita naman si Commander Tang Ayorn na ipinag-utos na tukuyin ang mga individual na nanghimasok sa kanilang kaharian at magmadaling ibalita sa kanilang pinuno ang nangyari, saad pa niya na ipatawag ang 30,000 Iron Horseman upang bantayan ang bawat border ng kanilang kaharian nang sa gayon ay hindi ang mga ito makatakas. Kaya't abangan sa susunod kung ano ang mangyayari kina Yezuan matapos nilang tumakas sa mga kawal ng Tang Kingdom at ano ang kanilang gagawin oras na matutan ang kanilang lokasyon. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.